So yung total nating kinita ngayon o napagbentahan natin ay umaabot ng 48,870 pesos. So ito na yon. Ito na yung 48,000. Ito na yung 48,870 pesos. Hindi ko lang kung ilan na lang, pero napakarami. Lampas sa 20% na target natin yung mortality. Medyo marami-rami mortality natin ngayon. Kapag mag-aalaga kayo ng ganitong manok, dapat brooding pa lang, tama na. Kasi kapag brooding pa lang, sumablay na kayo, so malaki yung possibility na mamatayan talaga tayo ng alaga. Dito nga pa sa farm natin, ang ginagamit nating produkto, kasi pag ganitong pag-alaga ng 45 days na manok, napaka-importante talaga na trusted yung mga product na gagawin natin, na ginagamit natin. So dito ang ginagamit ko lang is product lang siya ng DMEG o ng San Miguel Corporation. Pati sa page lahat, vitamins, antibiotic, lahat DMEG tayo. Kasi napansin ko kapag maraming product tayong ginagamit, mas lalo na nagiging prone sa pagkakasakit ng mga alaga nating manok, tapos na-immune siya, parang something ganun. Kaya isang product lang talaga yung ginagamit ko, kasi pag bago-bago tayo, iba't ibang brand yung gagamitin natin. Pero marami pa rin naman tayong sinusubukan. Kumbaga ero din talaga ang pag-aalaga ng ganitong hayop. Pero kung saan ka magiging hiyang, so yun yung gamitin mo. Pero para sa akin kasi, mas hiyang talaga ako sa pigs ng DMEG. Yung premium pigs nila na pang broiler. Tapos yung mga gamot nila, yung mga vitamins. Sa pas na batch natin, kung na susubaybayan nyo yung aking vlog sa Facebook, ay mga 10% na yung nagiging mortality natin. Pero ngayon kasi sumablay, gawa na nagkabagyo, tapos wala ng kuryente. So malaking reason yon. Yun yung isang rason kung bakit nagkaroon tayo ng madaming mortality, dahil hindi naging maayos yung brooding kasi nasa brooding stage pa lang, nagkaroon ng bagyo, tapos wala ng kuryente. So ang tendency, pag wala tayong kuryente, mababa yung heat output na binibigay ng pailaw natin, hindi nakukuha nung binibigay nating pailaw upang painit yung tamang kinakailangang init ng mga sisiw. Tapos at the same time pa nga, dahil sobrang lakas ng ulan, nabasa yung pinakakulungan, pumasok yung tubig, nabasa yung mga manok natin, nabasa yung kanilang mga balahibo. Eh napaka-importante pa naman sa manok yung ayun nila nababasa yung kanilang balahibo, dapat palaging tuyo. So yun yung naging isang rason kung bakit marami tayong mortality ngayon. Pero nasa 2 kilo kaya yan?
Pero marami pa sila bansot. Parang mamatay na isa dito. Ang napaliit naman, parang suso lang ah. Ayan, medyo. Panghandaan yan sa ano, Pasko. Malaki din pala konti. Hindi nakabibili na manok. Malang bill po ninyo. Yung karnehin. Dito kayo sa karamihan ito, may marireduce ka dyan. Depende din. Pero hindi naman. Dala na lahat yan. Ito na nasa gilid. Yan ang hindi pwede, nasa gilid. Maliliit pa yun eh. Hindi, may malaki doon. Isa. Laman mo naman. Pwede yun. Pero yung iba, eh di malaki na lang dito. Akala ko ayos yung ano, yung broodingan dyan. Bibili sana ako ng sisi ulit. Dito. Hindi sila naman sa akin. Oo. Iwan na ito ng ganyan. Walang bubong. Walang bubong. Ano yun? Ito na lang. Ha? Tubig na lang. Ha? Tubig na lang. Tubig na nga lang. Turog ka na yun. Patayin ko naman ang Ito na yung ilaw. Ngayong umaga, papalim natin itong ating mga alagang manok. Ay, buti na talaga at medyo gumanda yung panahon ngayon. Unlike kahapon na makulimlim, maulan talaga. Bumuwas talaga yung malakas na ulan. Pero itong tubig nila, may kunti pa itong vitamins, pero konting-konti lang. Hindi ko na nilagyan ng gusto. Kasi for disposable na rin naman sila. Tubig-tubig na lang ilalagay natin. Yung magastos pa rin tayo kung gagalagay pa tayo ng vitamins. Ubus ba ang tubig kanina? Pagdating mo? Wala ba tubig na naiwan kanina? Pagdating mo? Wala na silang tubig? Kaya. Maliliit hindi na. Hindi mo. Nga, mahirap eh. Tapon lang din. Ayaw lang nga yung mahirap natin. Tapon lang. Tapos, kapag malalaki na malalaki.
So isang technique naman sa pag-start ng ganitong klase ng negosyo, start lang kayo sa mga maliit, konti lang na bilang. Kasi ako nagsimula lang ako sa 120 heads. Tapos nung natuto ako kahit paano ng mga gagawin, lalo pagdating sa brooding, doon pa lang kayo magparami, magdagdag. Kumbaga from 120 heads nag 150 hanggang sa nag 200 na ngayon. So ang plano ko kasi dalawa na kasi itong kulungan natin. Itong kasya dito yung 200 plus heads, tapos sa kabila kasya din ang mga 250. Pero kasi hindi maayos yung setup ng room natin doon sa kulungan, hindi maayos yung pagkakagawa ng kulungan, kaya magawa rin tayong panibago kasi yung kawayan is magkadikit-dikit. So naiipon yung mga tae doon kapag dumadami na o lumalaki na yung ating mga alaga. So yun yung kailangan nating ayusin ngayon. So ito yung kulungan natin dito sa mga alaga nating broiler chicken. So ganito nakalalaki yung ating mga alaga, yan. So yung mga iba diyan nasa almost 2 kilos. Yung mga malalaki tulad niyan. Lampas na 2 kilos, pero yung iba so nasa mga 1.8. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi maayos yung pagka-brooding natin. Kaya mangyayari kasi diyan, medyo mababansot o mahuli sa paglaki yung ating mga manok. Pero iba naman dito halos malaki din talaga. Siguro nasa almost 2 kilos din. Pero meron din tayong mga nakikita kasi na medyo maliliit. Ito mga to. Yan. Pero hindi natin alam, baka yung mga maliliit na yan mabigat pala. So mamaya may alaman natin. Update ko rin na kayo mamaya kung ano yung magiging average weight nitong ating mga alaga na manok dito. Yung last batch kasi natin, ang naging average niya is nasa 1.9 kilos. Yung average weight ng ating mga alagang manok na binenta ng last batch. Nabenta natin siya sa loob ng 33 days. So not bad. Pero ang pinaka-target talaga natin kasi sa loob ng 30 days ay nasa almost 1.8 kilos na or nasa 2 kilograms na yung mga alaga nating manok. Pero may mga manok talaga na mabagal lumaki, hindi sila agad lumalaki. Kaya more than 30 days pa yung kailangan nila para makakuha nila yung 2 kilograms na body weight. Depende pa rin sa manok, tapos syempre depende yun sa inyong management. Pero yung una nating pagbebenta, nasa 30 days yung pagbebenta natin, umaverage naman ng 1.8 kilos yung body weight nila. So hindi na nagkakalayo, nasa ilang grams lang yung nagkaiba ng average weight. Kumbaga yung average weight, kapag paano ko kunin yung average weight, di yung heads ng nabenta nyo, tapos i-divide nyo lang. Tama ba? Basta yung total heads ng weight ng inyong mga alagang manok, divide kung ilang heads. Yun. Para makuha nyo yung average weight ng inyong mga alagang manok. Tama ba ako? Magaling sa math eh. So yan, yun yung ating mga alagang manok. Mamaya po, disposable na yan. Mamaya hapon. So dito, mamaya hapon, wala na tayong mga manok dito. So kailangan nating bumili na panibagong sisiw. Pinuno mo pa lang, ng feeds? Pinuno mo pa yung feeds? Yung mga alaga yun? Baba lang yan. Wala nang feeds sa sako? Meron pa. Baba lang yan, sabi mo, konti lang. Konti lang. Konti nga. Hanggang tanghali yan, ubos na. Bumayang para okay na yan. Huwag nalagyan mamayang hapon. Mabigat masyado. Pag naubos yan, yan. Hintayin na natin mamaya dumating.
Ay, kain kayo, kain. Gising, gising, gising. Gising, 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 gising. Ito yung kalimitang kinamamatay ng mga manok natin. Yung mga nag-uumpukan kasi naiipid sila. Yan, naiipid sila. Yan, kain, 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 kain. Ayun, nasa gilid. Ayun, nasa gilid. Busog na lahat ang mga to. Hindi pa yan. Ito, may maliit dito isa. Ito, oh, di ba? Gabi meron. Oh. Maliit lang tong isang to. Unlike di si ba mga kasama niya. Kain, 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 kain. So isang technique dito, dapat ginigising yung inyong mga alagang manok para sila ay, yun nga, maliit, medyo maliitin to. Oh, yung maliit lang. Gaan. Sa mga 1.5 kilos lang to. At ginigising yun yung mga alagang manok para sila ay tumuka. Nung nasa 10 lang yung mortality natin out of 200 heads, ito talaga punong-puno to. Wala ka talaga dyan makikita na may bakante, as in punong-puno. Pero ito kasi, sabi ko sa inyo, medyo marami mortality natin, kaya mapapansin nyo marami pang mga bakante-bakante dyan. Pero nung ito ay kaunti lang naging mortality natin, one time pa nga nasira pa nga yung pinaka ano doon, gumuho kasi nasira yung kanyang pinaka poste sa sobrang kabigatan. Pero ito ngayon, mamaya malalaman natin kung ilang heads yung mortality natin. Update ko naman kayo. Tapos kapag nandyan na yung buyers, so update ko rin kayo kung magkano yung presyo at kung magkano kikitain natin sa pag-aalaga ng mga manok. So yun lamang, update ko rin kayo mamaya, mamayang hapon.
So yun guys, tinanggal pala natin yung patukaan itong ating mga alagang 45 days na manok. Dahil ngayon nga ay darating na yung buyer natin. So tinanggalan natin sila ng pagkain. Bale nandito sa loob ay tubig na lamang. Yan, ito yung mga alaga natin. Wala na silang patuka. Tinanggalan na natin ng pagkain. Yan, mga tubig na lang nandyan. So ngayon kayo ay madidispose na. At ito, hinuhugasan na ni Tito yung ating mga patukaan. So ito yung mga patukaan na ginagamit natin. May mga 6 kg capacity, 9 kg capacity. Tapos meron din tayo dito na mga nasa 1.5 and 3 kg capacity. Kapag mga maliliit pala yung mga sisiw natin, nasa 1.5 to 3 kg capacity na automatic chicken feeder yung gamit-gamit natin. So katapos ko lang din magpatukan itong ating mga alagang native na manok. So ayan, time check, +4 na ng hapon. At medyo makulimlim na naman yung panahon ngayon. At parang uulan na naman. So hintay lang natin yung ating buyer nitong ating mga alagang 45 days na manok. Tapos mamaya update ko rin kayo kung magkano ba yung kikitain natin dito sa ating 200 heads na mga inalagaan na broiler chicken. So ito na yung ating mga alagang manok dito habang naghihintay nung buyer na pipick up dito sa ating mga alagang manok. So ayan, napakalalaki na nila. Ready na talaga to i-harvest. Itong mga ganito kalalaki na manok, kapag ito sila kalalaki, ito talaga yung pang harvest na. Kasi kapag medyo maliit-liit pa or kulang pa talaga sa timbang, dun tayo medyo malulugi kasi. Itong ating mga alagang manok na ito, umubos sila ng 12 sako ng Bimeg Premium Feeds. So itong batch na ito, nasa 200 heads sila. Pero tulad nga sabi ko sa inyo, marami tayong naging mortality dahil sa kadahilanan na nagkaroon ng bagyo tapos nawala ng kuryente. So yun talaga yung dahilan kung bakit marami tayong mortality dito sa ating mga alagang broiler chicken. So ayun, naghihintay lang tayo ng pagdating ng ating buyer. Kasi sabi nagchat sa akin, sabi na paalis na siya, papunta na siya dito. And yung buyer natin na yun, Sir Jimmy, yun talaga yung laging kumukuha ng mga manok sa atin dito. Kapag mag-aalaga din kayo ng mga ganitong klase ng manok o magninegosyo kayo ng broiler chicken, mas mainam 10 days or 15 days bago i-dispose ay meron talaga kayong buyer. O kung maaari, bago kayo magsimula ng pagninegosyo ng mga 45 days na manok, mas maigi na meron agad kayong buyer para in case na kailangan na siyang i-out o nasa tamang timbang na siya, ay hindi kayo mahirapan mag-dispose. Kasi maraming mga nag-aalaga na nalulugi dahil habang tumatagal yung panahon ay hindi agad nila na-dispose yung mga manok nila. Kaya lumalaki yung gasto sila sa feeds, lumalaki yung gasto sila sa vitamins, gasto sa kuryente. Yun yung mga kailangan nating iwasan. As much as possible, kailangan natin i-maximize yung time. Kung kaya natin 30 days pa lang, madidispose na agad natin, makukuha na agad natin yung 2 kilograms para hindi tayo lugi. Mas maigi kung ganun, para minimize natin yung gastos at the same time, mas madali natin makukuha yung ROI o return of investment kapag ganun yung ginawa natin. Kaysa patagal natin, pabuti natin ng 45 days, so hindi na siya maganda kasi ang laki na ng magas natin sa feeds. Tingnan nyo itong mga alaga natin dito. Nasa 33 days sila. So, estimated talaga natin, tumitimbang na itong mga ito. Yung iba talaga, medyo siguro nasa mga around 1.8, 1.7, 1.9. Pero yung iba talaga, nakikita ko, katulad yun nandun sa dulo. Usually yun, sigurado, nasa 2.2
something na yung mga kilo ng mga yan kasi malaki nasa dulo. Pero itong mga nandito, medyo yan, katulad dito, yan, medyo maliliit sila. Pero sabi ko nga sa inyo, minsan yung mga maliliit, sila pa yung mabibigat. Kaya titingnan natin mamaya, papakita ko naman sa inyo habang tayo ay nagkikilo at papakita ko rin naman, i-reveal ko din naman sa inyo kung magkaano yung kikitain natin sa 200 heads ng mga broiler chicken at kung ilan yung weighted average nila. So ngayon, hintayin ko lang yung buyer natin, si Sir Jimmy na dumating. So update ko rin kayo mamaya. So ayan, kasama natin ngayon si Sir Jimmy. Sir Jimmy nga pala yung buyer natin. So patatlong kuha mo lang ngayon sila, no? Tapos sa atin. Bali ngayon ay nabot kami ng ulan. Ayan, yan talaga ang yan talaga ang pagmamanok. Ang ginagawa namin, meron kaming 6 na sako ngayon sila, no? 6 na sako na yung paglalagyan natin para mabilis. Tapos yung isang sako, alam niya ay 5 manok. Tapos dito lang yan kikiluhin sa may kiluhan. Yan, yan natin nilalagay. So si Sir galing pa kahapon sa Dulangan Dulangan no. So sa mga taga Oriental Mindoro nga din pula po na naghahanap o meron kayong mga alagang manok. So yan Sir, pwede niyo ilapit yung inyong mga alaga diyan. Yan ay simula na tayo nagmanok. Ay yan na yung ating buyer. So ngayon, hintay lang natin yung mga naghahakot tapos atin nang maglalagay ulit tayo ng So yan, maglalagay lang ulit tayo ng manok dito sa loob ng sako. So ganyan yung ginagawa natin. Sa isang sako ay 5 manok. Para makilo natin. Ay, wala pa. Dito pa ba? Ay ko. Ang hirap kumita ng pera. Yan na. Mas hirap yung wala kikitain. Kailangan sa swerte. Mahirap yun. Mahirap yan. Parang istiya lang. 10 times. 10 times cutter. Oo. Paano kung walang ka-buenas-buenas sa katawan. Mahirap yun. Ito yung magandang sugal, sir. Ito yung magandang sugal. Sakit lang, sugat. Ilang pa kita? Apat. Lo. 10 times. Ugat Dali. Diba? Hawak sako. Grabe. Ginabi na tayo, sir. Mas umulan pa. Pero pipilitin ko na bigyan mo lang yung ako sa para hindi ako tulak mo na lang ako. Tatlo. Apat. Mga ano yan, sir, native. Ang hakot na. Isa. Dalawa.
Meron talagang mga ano, manok na kahit malaki, parang ang ano, gaan. Pero hindi mo rin talaga masasabi kung ano yung siksik talaga, mabigat. Yung maliit naman na parang maliit, tapos pag binuhat mo, bigat. Okay. Yung nahakot natin ay nasa 50 na. 50 na dito, no? 50 heads na, no? 20 nung una eh. 30 na pangalawa. Hindi na ako muna eh. Nagawa ko na. Aray mo. Baho. Ah. Ibatang pa ako. Ulo. Apa. Lima. So, bibilangan natin ngayon, alamin natin kung ilan lang yung nabuhay. Kasi hindi natin nabilang ko lang yung mortality. Saka para makuha natin yung weighted average ng ating mga manok. Isa. So yan, nakapag-out tayo ng 110 heads. Tapos ito na lang natitira. Yan. Makikita nyo sa paligid, yun na lang natitira. So itong mga natira dito, ito talaga usually yung mga malalaki. Tapos yung nandito sa unahan part, ito yung mga halos mga maliliit na. Yung mga dito sa may mga pintuan, sila yung mga medyo hindi ka lalaki yan. Pero itong nasa gilid na to, ito nasa part, wala diyan. Yung sa gitna, at saka sa may tagiliran na to. Ito yung halos yung mga malalaki. Ito kasi yung mga halos malakas kumain. Ito yung mga nauna, ito yung mga maliliit. So nasa 110 heads na yung ating nahakot. Tapos ito na lang yung natitira. So titingnan natin kung hanggang saan aabot ang mga manok natin. Kasi hindi ko rin nabilang ko ilan yung mortality natin. Simula nung pagkasisiw. Kasi nung isang araw may namatay din. Natabunan. Malaki na siya, natabunan. Dahil nag-uumpukan kasi sila minsan. Yung mga manok kasi pag sobrang lamig, nag-uumpukan sila. Kaya yung mga kailangan yung bantayan. Tsaka kapag nakita nyo hindi sila kumakain, pwede nyo silang gisingin, ugawin para kumain. So yun, nasa 110 heads na yun na hakot. So ito na natitira. So alamin natin kung ilan yung bilang ng mga nabuhay. So all goods naman, okay naman yung timbang. Okay sir, yung timbang ano? Mas malaki to sa nakaraan. Oo sir. Quality. Akala ko mas malaki yung nakaraan kaysa ngayon. 45 yun, 20. So ayun. Ayun sir. 2.2, 2.3. So medyo maganda-ganda yung timbang natin. Tingnan natin mamaya yung mortality. kahit may mortality, okay naman yung timbang. Ay, maganda rin naman ang presyo ng ano. Oh. Yun na yung kagandahan ngayon kapag mag-aalaga kayo ng December, medyo tumataas talaga. Hindi naman nababa. Pero yun nga lang din yung risk. Kasi pag natanimingan kayo na sobrang baba, katulad nung nakaraan ko na harvest, sobrang baba, nasa 105 lang kasi sir, 107 ko sa akin, no? 107. Pero ngayon nasa 135 nakuha sa akin ni Sir Jimmy. So all goods pa rin kahit maraming mortality, tutubo pa rin. So yun naman yung mahalaga, di pagkatubo, ikot lang ulit, another batch. So sabi nga namin ni Sir kanina, ni Sir Jimmy, ito yung sugal na ano, na okay lang sumugal kasi doon sa mga 10 times. Pati ko ha. Kita mo ang pera. Oo. Magiging pera yan. Yan talaga. Sabagay, lahat naman namang malaki nagsisimula lang sa maliit din. Hanggang sa lumaki na lumaki. So ganun lang. Tawag ako dati. Nag-umpisa ako sa 10 piraso. Oo. Hanggang sa dumami. Ano may kano lang, 2-1. Oo. Kailan na tayo ngayon, nandito na tayo. Pero ganun, malayo pa. Malayo pa. Pero at least lapit na tayo sa malayo pa eh. pag nagsusumikap ka talaga, walang imposible. Oo, Basta pinagtatsaga at walang imposible. so yun. Tingnan natin mamaya kung ilan itong aabutin ito. Update ko lang din ulit kayo.
So karga tayo, karga. May maliit dito, may naligaw. Yan, yan, yan. Lalaki po. So ito na natitira. So 140 heads yung nahakot. Ito siguro nasa 40 pa. 20? 24. So nasa 164 yung ating nabuhay. Almost 40 heads yung ating mortality. Napakalaki ng mortality natin. So yan, tingnan natin yung weighted average ng kilo nila. So yan na po. Karga na lahat yung ating 165 heads na mga broiler chicken. So maraming salamat kay Sir Jimmy. Sir, thank you. Next time ulit. Sige sir. Next time ulit. Sa Sa sunod na batch. Kung may sunod pa. meron. Lagi meron. Yung paldo eh. Di kasi natin masabing presyo ng manok. Magsi. Ay siya, pinila. Panaktuhan lang ba eh. Ilang tumalog. Dito pasuyin na nitong sako dahil sama ko sila sa baba. Sa bahay. Sir, doon na tayo magkita sa bahay. Sige sir, basta guide mo. Gagayda lang namin kayo. So yan guys, na isa kayo na. Madami din yan, 165 heads. Yan sir, capacity niyan? Ari madami sir, tayo 200. 200 Sama heads. lahat ng layer. May layer pa to dito, Isa, oo. Isa lang yung dala nyo, dapat pala dalawa pa. Ay, wala yan kuya, wala. Yan mo rin, hindi kasi magpapatak na yan. Bilangin sir, baka mali na naman yung ating kwentahan dyan. So bali ayan. Bali ito na nga pala yung kinita natin dun sa ating 200 heads na mga broiler chicken. So bali yung ating napagbenta lang na heads ay nasa 165 heads. So almost nasa 40 yung ating mortality, napakataas nun. Nasabi ko na yun sa inyo kanina dahil sa bagyo at sa brownout, wala ng kuryente. So pero bagamat marami tayong mortality ay hindi naman tayo nalugi o hindi tayo break even, meron pa rin tayong tinubo kahit kaunti, kahit papaano meron pa rin tayong tinubo. So unang-una, yung ating average weight ng ating mga alagang broiler chicken, yung 165 heads natin, yung average weight nila ay tumungtong ng halos 2.1 kilograms bawat isa. Hindi bawat isa, yun na yung average na weight ng ating mga broiler chicken. Nakakatuwa lang dahil na-meet pa rin natin yung 2 kilos sa loob ng 33 days. So napakalaking bagay na yun, yung 2.1 kilos dahil magandang klase ng timbang na yun. Ngayon sa manok natin na napagbenta ngayon. Dahil nung nakaraan, sabi nga ni Sir Jimmy, mas maganda yung bigat ng mga manok natin ngayon. So ayan, so yun, 2.1 kilograms. So na-achieve natin yung ating plano na 2 kilos per chicken. Yung weighted average natin na tina-target para sa ating mga alagang 45 days na manok. So all goods. Kaya talagang nagtitiwala ako sa Bimeg. Sobrang saludo sa feeds ng Bimeg at saka sa vitamins and antibiotic ng Bimeg. At ngayon, dadako na tayo kung magkano ba talaga yung ating tinubo sa ating mga 45 days na manok. So sa ibang video, kung tatalakayin sa inyo kung magkano yung ating nagastos
at kung magkano yung ating total cost natin dito sa pag-aalaga ng 200 heads. So ngayon i-reveal ko lang kung magkano ba yung ating kinita, yung ating profit. So yung total nating kinita ngayon o napagbentahan natin ay umaabot ng 48,870 pesos. So ito na yon. Ito na yung 48,000. Ito na yung 48,870 pesos. At ang ating tinubo ay nasa 13,000 pesos. Nasa almost 14,000 pesos. So ang tinubo natin ay almost 14,000 pesos. So hindi na masama kahit marami tayong mortality, kahit nasa 40 heads plus yung ating mortality. Hindi na masama dahil kahit papaano meron pa rin tayong tinubo. Kung hindi namatay yung 40 heads na yon, sabihin natin kahit mga 20 heads, so malaki sana, aabot sana ng mga 17 or 18,000. Pero ganun pa man, masalamat pa rin tayo dahil meron tayong tinubo. So sa sunod kong vlog ko tatalakayin kung magkano yung cost natin, overall cost natin doon sa 200 heads na manok. Pero sa ngayon, hanggang dito muna yung mabibigay ko sa inyo ng number. So ang kinita natin doon sa 200 heads natin ay 48,870 at ang ating tinubo ay nasa almost 14,000 pesos. So sinarado ko na, meron pa doon mga point pero sabihin natin ganun, sinarado ko na para peace of mind pero sa sunod kong vlog, so doon ko natalakayin talaga kung magkano nagastos natin sa CCU, magkano nagastos natin sa feeds, nagastos natin sa vitamins, sa kuryente, sa patukaan, and etc. So hanggang dito muna yung ating vlog. Masyado nang mahaba at maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na panonood. So sana patuloy niyo pa rin ako suportahan. Next batch, mag-aalaga ulit tayo. Sana maging maayos na ulit at sana maayos yung presyo. So ngayon, mataas kasi yung presyo kaya kahit pa paano nakabawi-bawi tayo. So hanggang dito muna yung ating vlog at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Thank you Lord. Yeah, this is your Millennial Farmer, ang Luwan Adventure at hanggang sa muli. Paalam. At ang ating tinubo ay nasa 13,000 pesos. Nasa almost 14,000 pesos. So ang tinubo natin ay almost 14,000 pesos. So hindi na masama kahit marami tayong mortality, kahit nasa 40 heads plus yung ating mortality. Hindi na masama dahil kahit papaano meron pa rin tayong tinubo. Kung hindi namatay yung 40 heads na yon, sabihin natin kahit mga 20 heads, so malaki sana, aabot sana ng mga 17 or 18,000. Pero ganun pa man, masalamat pa rin tayo dahil meron tayong tinubo. So sa sunod kong vlog ko tatalakayin kung magkano yung cost natin, overall cost natin doon sa 200 heads na manok. Pero sa ngayon, hanggang dito muna yung mabibigay ko sa inyo ng number. So ang kinita natin doon sa 200 heads natin ay 48,870 at ang ating tinubo ay nasa almost 14,000 pesos. So sinarado ko na, meron pa doon mga point pero sabihin natin ganun, sinarado ko na para peace of mind pero sa sunod kong vlog, so doon ko natalakayin talaga kung magkano nagastos natin sa CCU, magkano nagastos natin sa feeds, nagastos natin sa vitamins, sa kuryente, sa patukaan, and etc. So hanggang dito muna yung ating vlog. Masyado nang mahaba at maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na panonood. So sana patuloy niyo pa rin ako suportahan. Next batch, mag-aalaga ulit tayo. Sana maging maayos na ulit at sana maayos yung presyo. So ngayon, mataas kasi yung presyo kaya kahit pa paano nakabawi-bawi tayo. So hanggang dito muna yung ating vlog at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Thank you Lord. Yeah, this is your Millennial Farmer, ang Luwan Adventure at hanggang sa muli. Paalam.